Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bugos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo. At mga bahin sa Kabisayan nagkatunggan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was, Martes, Agosto 19, tuwing 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalangan. Headline. 16 milyones pesos nga balor sa illegal nga droga na recover sa PRO6. Headline. Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force gindakop ang duha ka mangisda imbulbado sa dynamite fishing. Headline. Peso Iloilo City kilala bilang regional winner. Headline. Iloilo PHO kag Mina Rural Health Unit nagiwal sa dengue vector surveillance kag entomological survey bilang kabahin sa pagtapna sang dengue. Headline. Kagkaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapadayon ang ginpabaskog nga kampanya sa Police Regional Office 6 batog sa illegal nga droga. Sa datos ng PRO6 halin Agosto 1 tungtong Agosto 15, 2025, naglabot sa 79 drug personalities ang nadakpan sa 60 anti-drug operations. Ang pagka-aresto sa mga suspect nagresulta sa pagkakumpiska ng 16.4 million pesos nga balor sang Cebu kag marijuana. Suno kay Police Regional Office 6 Director Josefino Ligan, ang mga operasyon kontra illegal nga droga nagapakita lang nga wala untat ang pagpanikasog sa kapulisan agud maprotektahan ang komunidad batok sa illegal nga droga. Dako nga bulig suno kay Ligan ang paghugpong kag kooperasyon sa pumuluyo sa kapulisan. Ginpasiguro naman sa opisyal ang wala untat nga operasyon para mahilway ang Western Visayas sa illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force gindakop ang duha ka mangisda nga imbulbado sa dynamite fishing. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Araniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Dakop sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force ang duwa ka mangingisda nga imbulbado sa dynamite fishing sa Kalalauran, San Carles, Iloilo. Sakay ang mangingisda sa FB Jed Bird nga bangka kag pareho nga residente sang sitio na Burot, Barangay Buena Vista, Carles. Nadakpan ang duwa ka mangingisda bangod sa biolasyon sang Section 92 sang Fisheries Code. Gindala ang nadakpan sa Carles Municipal Police Station lakip ang ila fishing boat kag mga aksesorya. Na-recover sa manugpangisda ang 10 ka kilo nga nanari-sari nga isda balor 2,500 pesos. Ginsumite naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang nakumpiska nga items para sa scientific examination. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Peso Iloilo City kilala bilang regional winner. Detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginpasidunggan bilang Regional Best Public Employment Service Office ang Peso Iloilo City. Nakuha sa syudad ang Regional Best Peso for 2025 sa Highly Urbanized City category. Bangod sa award, nangin Hall of Famer na ang Peso Iloilo City sa bilog na Western Visayas. Ginatagang pasidungog sa Agosto 19 ini sa ginhiwat nga 2025 Peso Western Visayas Congress
sa Benirayan Sports Complex Gymnasium sa Banwa sa San Jose sa probinsya ng Antique. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ikaduha nga Peso Iloilo City Recruitment Center ginbuksan, nagapanubalik, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ginbuksan na sa Iloilo City Government ay ikaduhang Peso Recruitment Center sa second floor sa Iloilo City Hall. Sa tinutuyo ang mabuligan ng mga pumuluyo ang nagapangita trabaho ang recruitment center ang magaserbe nga maghatag oportunidad sa mga job seekers kabuilog ang nagkalain-lain nga kumpanya suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Ginpahayag ni Mr. Gab Umadhay tagpamuno sang Peso Iloilo City humalin sa training, pag-refer sa aplikante sa mga employer, kag pagbulig proseso sa ilang dokumento sa pag-apply ang igatanyag sa opisina. Ginpanginbulahan naman ni Dole 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang pagbukas ng dugang recruitment center sa diin makagiyagid sa mga nagapangita sang obra sa Iloilo City. Era sa masobra 5,000 naman katrabaho ang ginkumit na sa pila ka mga kumpanya nga mahimo ma-applyan sa diin wala pa malakip ang mga job opportunities nga ginatanyag sa kada mag-job fair. Ginainganyo man sang Peso nga magpadulong sa ilang opisina ang mga nagapangita sang trabaho bangod adlaw-adlaw mayara sa mga tiglawas ang kumpanya nga nagapatigayon sang recruitment. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. WHO kag Mina Rural Health Unit naghiwat sang dengue vector surveillance kag entomological survey bilang kabahin sa pagtapna sang dengue. Detalye sa balita, Marian Grace Renieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat sang dengue vector surveillance and entomological survey ang Iloilo Provincial Health Office kag Mina Rural Health Unit bilang kabahin sa pagpapaskog pa sang dengue prevention sa probinsya sang Iloilo sa Barangay Dala, Mina. Lakip sa aktibidad ang paghiwat sang oryentasyon natuloy sa insakto nga paghiwat sang dengue vector surveillance, search and destroy activities sa gudmaguba ang ginapamugaran sang lamok, pagbisita sa isa kagatos nga panimalay para sa entomological surveys kag health advocacy lakip man ang pagkolekta sa mosquito live specimen para sa morphological identification kag feedbacking sa barangay officials para sa sustained dengue control measures. Nag-upod sa kahiwatan ang mga barangay health workers sa Barangay Dala, opisyales ng barangay, Mina Rural Sanitary Inspector, Provincial Sanitation Inspectors kag BHW sa Barangay Dumay. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Fisheries Management Area 11, labing unang FMA sa pungsod nga pag-deploy sang law enforcers bilang suporta sa harvest strategy. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbalhag sa kasaysayan ang Fisheries Management Area o FMA 11 bilang labing unang FMA sa bugos sa pungsod na nag-deploy sa mga law enforcers bilang suporta sa harvest strategy, partikular sa pagtapta sa paggamit ng fine mesh nets, kag iban pa nga size ng illegal, unreported kag unregulated kon IUU fishing. Sa giniwat na set of ceremony sa Concepcion, ginpabutyag the Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DAP for Regional Director Remy Apari ang kaimportansya sa pagtuman sa mga plano. Ang harvest strategy una nga ginpakilala sa FMA 11 pinaagi sa konsultasyon kag scientific assessment nga nagapakita nga ang mga fine mesh nets kay ban pa nga IUU practices nagaubos ang fish stock sa alarming rate. Sa iyang bahin, ginpabutyag ni Concepcion Vice Mayor Jovelyn Estrada nga sa pihak sa posibleng epekto sa ilang karera sa politika, magapahindugan sila sa sining advokasya. Nebroang ang tikang magabulig sa halos 11,000 ka mangisda, batok sa kapin 300 ka sensor operators kag crew. Bagluwa sa LGU Concepcion, nagpalabot man sa giya suporta ang Philippine Coast Guard, PNP Regional Maritime Unit, kag Criminal Investigation and Detection Group o CIDG6. Ang FMA 11 nagasakop sa karagatan sa tunga sa Iloilo, Capiz, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, kag Masbate. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Dos kahog racers sa Hamtik Antique ang apektado sa ASF na kabenepisyo sa Centenaling Programs in DA Western Visayas. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakabenepisyo sa Centenaling Program sa Department of Agriculture Western Visayas ang 52 kahag racers sa Hamtik Antique nga napektuhan sa African Swine Fever kon ASF. Ang kada isa nga marugsugod sang baboy nakabaton siyang isa kay dik, duha ka sako sang feeds kag mga bulong. Pagkatapos ang 40 kadlaw nga husto nga pagatipan, ginapaabot nga makabaton pa sila sa duha ka idik kag feeds. Ang programa nagatuyo nga mahibaluan kung mayara pa sa presensya ng ASF virus kag buligan ng banwa sa Hamtik na makasaka ang status halin sa pink zone pagkadto sa yellow zone sa ASF zoning classification. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DANMIS mag-celebrar sa Meat Safety Consciousness Week sa Oktubre. Detalye sang balita sa report ni JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mag-celebrar sa Meat Safety Consciousness Week ang Department of Agriculture National Meat Inspection Service Western Visayas o kung DANMIS-WV sa Oktubre. Sunod kay General Lee Cambe, Meat Inspector 3 sa DANMIS-WV, ang aktibidad tuigan nga ginaobserba kada ikatatlo nga simana sa Oktubre. Dugang pa ni Cambe, magalawig sa isa ka bulan ang selebrasyon kag may tema nga kaligtasan ng karne tungo sa Bagong Pilipinas. Lakip sa maginalauman nga aktibidad karong nga tuig ang Meat Safety Advocacy Seminar, linis bahay katayan, tree planting, kag pagparakod sa mga streamer. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DANMIS para ng pagpatuman sa mga meat safety campaign para maduso ang hygiene practice. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Padayon ang pagpatuman sa Department of Agriculture National Meat Inspection Service Western Visayas o kung DANMIS-WV sang Meat Safety Campaign agud maduso ang hygienic practice sa pag-ihaw sa kasapatan kag agud masiguro ang safe kag kalidad nga karne para sa human consumption. Sunod kay April Bactong, Meat Inspector 3 sang DANMIS-WV, ang ilang opisina may giniwat nga Meat Safety Awareness Seminar sa Hulyo 29 sa President Rojas Capiz. Parehong aktibidad ang giniwat sa Putotan, Iloilo sa Agosto 9. Dugang palibaktong ang aktibidad gintambungan sa mga dealers, traders, handlers ug vendors sa nasambit ng mga banwa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaayuhan sang kasapatan ginasiguro man sa DANMIS Western Visayas. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hindi lang safety sang tawo nga nagakaon sang karne ang napanunggong sang Department of Agriculture National Meat Inspection Service o kung DANMIS Western Visayas. Lakip sa mga ginatutukan sa ahensya ang kaayuhan sang kasapatan. Sunod kay Eugene Mark Taklas, Meat Inspector 3 sang DANMIS-WV, ang animal welfare ang isa sa mga ginatudlo sa mga basic meat safety training katuwang ang mga local government unit. Ilaman nga ginapanumdong nga ang kasapatan antes isulod sa mga slaughterhouse ang dapat healthy kag stress-free. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sentro Kalinga Teen Center 2.0 sa San Enrique opisyal ng ginbuksan. Detalye sang balita, Marian Grace Eranieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Opisyal na nga gibuksan ang Sentro Kalinga Teen Center 2.0 sa munisipalidad ng San Enrique, Iloilo nga makabulig sa pag-address ang kaso sang teenage pregnancy.
Gimbuksan ang Teen Center 2.0 sa Dominador Abang Memorial National High School, siningkaron lang ang magatandag sang kalinga o kung pag-atipan sa 427 ka estudyante sang buluthuan sa Barangay Garita kag kalapit nga mga barangay sa Mapili kag Kubay. Gimpangunahan ang Iloilo Governor Arthur Professor Jr., Vice Governor Lian Dibuki, Iloilo Provincial Population Office Head Attorney Von Soperio, Mayor Giancarlo Nino Fernandez, Vice Mayor Rosario Mediatrix Fernandez, Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura, kag SK Provincial Federation President Isara Javier ang inauguration ceremony sa pasilidad. Gimpahayag ni Governor Professor nga ang building kabahay sa commitment sa gobyerno provinsyal para sa kauswagan sa kabataang Ilonggo. Ginpahayag naman ni Atty. Soperio nga ang pasilidad makatap na isang laknago nga teenage pregnancy pinaagi sa nanuhay-tuhay nga approach kapareho sa reproductive health coaching, mental health education, peer counseling, life skills training kag legal aid. Gintumod ni Atty. Soperio ang alarming report sa Commission on Population and Development na tungkol sa adolescent pregnancy sa pungsod. Ginpasalamatan naman ni Mayor Fernandez ang gobyerno probinsyal sa paghatag sang espasyo nga magaserbe nga sanktuaryo para sa kabataan sang San Enrique. Ang Teen Center 2.0 ang level up version sang existing nga school-based multi-purpose teen center project sang Iloilo Provincial Government. Ang upgraded version ginalaki pa sa construction sang 3.5 milyones pesos nga stand-alone building nga dedicated bilang venue sa development kag empowerment sang pamatanon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Social pensioners sa Aklan nagbaton sa stipend para sa third quarter sa 2025. Detalye sa balita, Marian Grace Arañata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang ila stipend para sa third quarter sa 2025 ang 1,965 na social pensioners sa Numancia, Aklan gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Nag-disburse ang masobra 5.8 milyones pesos na pension ang regional office para sa mga pensioner gikan sa 17 ka barangay sa Numancia. Kada isa nagbaton sa 3,000 pesos pinaagi sa Transfer of Funds Scheme. Ang social pension program nagatuyo nga maghatag sa bulanan nga stipend sa mga indigent nga maluya, masakitan o kung disabled nga senior citizen nga wala sang pension o kung permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance halin sa ina himata. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. DSWD Field Office 6 naghatag sang psychosocial support kag food assistance sa Anay PDL. Detalye sa balita, Marian Grace Arañata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghatag sang psychosocial support at food assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa anay person deprived of liberty o kon PDL. Ginpangunahan sang Crisis Intervention Section sang DSWD-6 ang paghatag sang psychosocial support at food assistance sa anay PDL. Nagpahayag naman sa iya pasalamat si alias Ronnie na napreso sa sulod sang kapin 8 ka tuig sa ginhatag nga psychosocial support kag 10,000 pesos na food allowance. Dugang pa niya nga ginakalipay man niya nga mahatagan sa oportunidad sa ahensya para makatukod sa iya palangabuhian. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, nakabaton sa cash incentive sa sa lokal nga panguluhan sa Antique ang 81 ka estudyante nga nagpasakop sa sports kag sa mga kompetisyon nga nakatagdungog sa probinsya. Ang distribution ginpanguna ni Governor Paulo Javier sa isa ka programa sa Old Session Hall sa Old Capitol Building San Jose de Buenavista, Antique. 3.5 ka pesos ang nabaton sa kada atleta depende sa medalya kag level sa kompetisyon. Ang mga estudyante rin sa Delegate Angel Salazar Jr. Memorial School, Antique National High School, St. Anthony's College ug University of Antique. Ginrepresenta nila ang probinsya sa prestiyoso nga mga torneo nga ginalkipan sa 5th San Juan Miguel Zubiri Cup 2025, 19th National Invitational Arnis Tournament, 2024 Western Visayas Young Farmers Challenge Program Startup Regional Level Competition, Boxing Men's Division sa giniwat na 2025 National Squad Games kag Futsal Women's Open Category. Ginakalipay ni Governor Paulo Javier nga nalabot sa mga kabataan kag ginpasiguro ang bugos ka suporta sa probinsya sa ila nagaplanong opisyal nga improbahon ang sports facilities kag dugangan ng insentibo sa masunod nga tuig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mobile registration giniwat sa City Civil Service
o kan City Civil Registry Office sa Plaza Libertad. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kabayan sa mga aktibidad sa pagsaulog sa ATF Iloilo City Charter Day, padayon ng paghiwat sa mobile registration sa Iloilo City Civil Registry Office sa Plaza Libertad. Madamo sa mga pumuluyo ang nagproseso sa ilang mga dokumento kabuilog, ang Philippine Statistic Authority kasubong sa birth certificate, sinumar, PhilSys ID, kag correction sa ilang mga datos. Naglawig sang duha ka adlaw ang ginhiwat nga registration nga nagsugod sa nagdigad ni Agosto 18 ka nagtakop sa Agosto 19. Padayon man ang paghiwat sa mobile registration sa City Civil Service Registry Office sa mga kabaranggayan kada semana sa katuyuan nga mapalapit pa sa pumuluyo ang pagserbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inistoryahan sa Philippine Science High School upo ng provincial government sa Guimaras ang posibilidad na gamiton ang PSHS Extended Campus sa Barangay Alagiso, Cordan na sa karon bakante. Sa pagbisita ni Philippine Science High School Director Mirna Libutake sa Kapitolyo Provincial sa Guimaras, ginapangabayan siniyang kolaborasyon upo ng provincial government kay Department of Education na buksan ang pasilidad para sa mga training sessions ng iban pang educational activities. Gina-abi-abi ni Governor Lucille Nava ang proposal bangon makabulig ini sa sektor sa edukasyon sa probinsya. Ginpayag ba ni Director Libutake nga kada Enero ginihiwat ang PSHS qualifying exam para sa mga aspiring Guimaras-Noon students sa Hordan National High School. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpaandam ang Department of Tourism Western Visayas sa mga turista sa isla sang Boracay tuoy sa peke nga account nga naga-impersonate sang Feliz Hotel Boracay. Para sa opisyal nga transaksyon, magpakig-angot pinagi sa mga litimong mga contact channels ng hotel. Ginapangabay sa DOT-6 sa mga bisita nga magpabilin nga naka-alerto kag siguradon nga mag-access lamang sa mga opisyal nga social media accounts ng establishment. Dugang pa sa regional office, mag-book lang sa mga DOT-accredited establishment para sa safe kag kalidad nga serbisyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:30 sa hapon. Kagamihan tumanatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Agosto 19, tuwing 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong